Okay, pag-usapan po natin itong nahuli po ng DICT, kasama nila ang otoridad, of course, yung text blast machine. Ha? Yung mga kababayan po natin ay nag-aalala dahil baka sila daw ay mabiktima ng text blast machine. Mas maganda ho, makausap na po natin ng taga-DICT. Okay, Assistant Secretary ASEC Legal Affairs at the Department of Information Technology and Communications Technology, DICT, si ASEC Renato Aboy Paraiso. ASEC, magandang araw po. Araw po, Sir Dennis. Good morning po sa inyong mga taga-pakinig, taga-subaybay, at saka taga-panood po. Good morning po. Okay. ASEC, nakakailang huli na po tayo o nakakailang, tama, no? Huli at saka nakukuha na yung text blast. Hindi text blast machine ang tawag dyan na ASEC, di ba? May tawag dyan. Ano yun? Hindi ho. International Mobile Subscribers Identity Catcher po. IMSI Catcher. IMSI Capture. So, pero kung tawagin sa kung tawagin ngayon sa social media, parang text blast machine. Parang gano'n ang tagurin medyo mas komplikado, Sir Dennis. Explain ko. Sige, go ahead po. Yung dating text blast machine ho natin is operated by mobile network operators. Kailangan pinapasukan niya yan ng isang SIM card. Okay. Tapos, ang ginagawa lang niya, nagte-text blast siya ng multiple texts to various numbers na ini-input mo rin. Ito hong IMSI machine, hindi niya na kailangan ng SIM card, hindi siya sumasampa dun sa mga mobile network operators natin. In fact, ang ginagawa niya, binablock niya yung signal ng mobile network operators natin at siya mismo ang nagbabato ng signal ng sarili niya. Which is more dangerous, ASEC? Oo, tama po kasi dumidiretso na siya doon sa mga mobile devices po natin and it mimics or it masks itself, nagkukunyari siya na legitimate text message. Halimbawa, Sir Dennis, to give you an idea. Sa regular, mapapansin natin, di ba, yung mga mobile network operators natin, yung mga utilities natin, even ho kami sa pamahalaan, nagbabigay kami ng update through yung mga text threads ho namin. Yes. Pag blinak ho ng IMSI machine to, ng IMSI catcher to, ibablock niya yung signal, tapos magpapasok siya ng signal ng sarili niya, posing as one of us, papasok doon sa text thread na yun, yung scam text na yun. Parang regular. Ang tingin mga kababayan natin, kami ang nag-text. Okay. So, parang sa inyo, parang anong tawag doon? Parang totoo na galing sa inyo. Ina-hijack nila yung text thread ho natin. Okay. So, nakakailang, anong tawag doon? IMSI machine na po yung nakukuha ng DICT? Ay, eto, nakahuli ho tayo ng isa pa lang. Kasi mahirap po talaga. Gusto ko naman bigyan ng Sige po. To be fair po sa ating mga law enforcement agencies. Opo. Andyan na ho yung mga batas natin, pinabawal na ng NTC natin yan. The possession of it is a violation of several laws na ho. Kaso talaga mahirap hulihin to na kasi on-off, kailangan parati siya naka-on para matrack at mat-locate natin ho siya, ma-zero in natin yung location niya para mahuli natin siya. Ang nangyari ho dito sa nahuli ho natin, nag-test buy ho kasi nagdi-distribute siya, nagbebenta siya ng mga ganitong makina eh. Okay. So nakarating ho sa atin, tinest buy ho natin, pinagbilan ho tayo, ayun, nahuli ho siya. Yun. Okay, so siguro ang pinakatanong ng mga pangkaraniwan ng mga kababayan natin, paano nila malalaman kung galing yan sa machine o galing sa telco? Simple lang ho yan eh. Ito ho talagang tinututukan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na bawal na ho talaga na yung mga text messages natin magkaroon ng link na mga hyperlink. So pag ang message nyo mayroong something clickable na parang dadali kayo sa isang website. Okay. More likely than not, scam na ho na to. In fact, talagang even kami sa gobyerno, hindi na rin ho na, talagang dinedirection na namin doon sa mga applications ho namin. At saka sinasabi namin, pumunta sa mga website na ho namin. Sila na mag-type mismo doon sa website namin. Tapos pag-usapan natin kung gaano kalaki o kalawak ang pwedeng marating nung signal ng IMSI machine na yan, ASEC. Eto ho dati nung yung mga crude versions pa ho na, ito hindi na ho bago to eh. Since 10 years ago, 7 years ago, very present in technology. However po, because now, na siya, portable na ho siya eh. Kaya mas mahirap din huhulihin eh. Kasi mobile na rin siya eh. So, pero dahil sa portability niya, medyo maliit din yung coverage niya. It covers around yung scope ng router natin. Halimbawa, kung ang router natin is 100 meters, ganun lang din ho ang nasasakop niya signal. Parang router lang pala. Pag nakita niyo yung nahuli natin doon sa mga video files natin, it's a little bigger than the Wi-Fi router lang po. Pero bago sila pumasok sa telepono natin, tulad yung sinabi nyo kanina, ASEC, kailangan mag-click the link ka.
Oo, hindi. So magpapasok ko sila doon sa mga text messages ho natin. Okay. Mapapansin nyo na sila yon kasi may link. Oh, Dahil yun. doon ho, yun yung first step ng scam eh. Oo. Yung link na yon. Pag clinic nyo yung link na yun, dadaling kayo doon sa mga scam websites, doon sa mga phishing websites ho natin. Okay. Na kailangan nyo mag-enter ng mga pangalan nyo, ng mga details nyo, doon na-fish na yung information sa atin. At mas masama pa dito, sir, Oo. halimbawa ho, inutusan kayo na kailangan nyo may refund kayo or may benefits kayo, bigay nyo lang, magbayad lang kayo dito. So bibigyan din kayo ng mga payment gateways para doon kayo magbayad. Pero yung mga payment gateways na, sila rin may control at saka scam din ho itong mga payment gateways na to. Hindi lang pala pwedeng sendan ka ng messages, kundi pati yung pera mo sa GCash mo, kay sa Maya mo, ma-access. Ma-access ho, pero kailangan natin importante rin nung mapaalala natin sa mga kababayan natin na ito hong mga scam na to, posibleng lang kung magpa-participate tayo. Una-una, paano tayo nagpa-participate at mabibiktima? Pag-clinic natin yung link. Second, paano rin ho? Halimbawa, clinic nyo na yung link, pero may duda kayo, huwag na kayo magbigay ng impormasyon nyo, huwag nyo nagbigay. Hinihingi yung pangalan nyo, hinihingi yung mga birthday nyo, at lalong-lalo na, hinihingi yung mga one-time password doon sa mga banking accounts natin, huwag nyo na rin hong ibigay. Marami namang ibang paraan para magbayad tayo sa mga lehitimong serbisyo ng either ng mga mobile network operators natin, utilities natin, at lalo na sa pamahalaan. Medyo mas magiging effective yan pagka may mga events sa ASEC, Kasi maraming tao. Yun ang tinatarget talaga nila, yung mga malakas ang foot traffic, maraming tao. Para kung within that specific radius, compact yung tao, marami silang mapasasenda ng mga text messages nila. Wow. Tapos hindi na natin pinag-uusapan kung ilan ang device na pwedeng sendan. Basta within the signal at nag-click kayo, tapos. Yun na ho yung simula. Tapos doon, hihingi na lahat ng impormasyon sa inyo. Okay. Narinig ko na kayo'y nagbibigay babala sa mga kandidato na gagamit nito, ASEC. Tama ho. Kasi ho, sa provision ho na, may mga existing laws na ho tayo. Una-una ho, violation to yung yung sa revised penal code ho natin for possession of smuggled articles. So, secondly ho, violation ito ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ho natin ito, which prohibits the possession of ICT items for illegal use po. Ito ho, kausap natin ho ang COMELEC, it might be considered as an election offense pag gumamit ho kayo ng mga device na to. Magkano yung device na yan, ASEC? Yung una ho pinapublish ho nila, itong mga mobile IMSI devices na ho na to is around $10,000 or 500,000 pesos. Ako, mura lang yan kung tutusin. Kung sa dami ng gusto mong marating ng mga botante, ASEC. Yun na nga. At saka umaasa ho kami talaga kasi, again, umaasa tayo na ngayong election, parating naka-on itong mga devices na to dahil to garner the maximum effect for politicians po. Inaasahan natin na talagang dadami ang mga incidents sa mahuhuli natin itong mga devices na to. Pero again, ito yung sa Malaysia na nahuli natin, ini-interrogate din natin kung sino na yan ang mga napagbilhan niya po ng mga devices na to. Yun ang problema doon, ASEC. Kasi kung yung, baka mamaya, hindi naman natin alam kung first time o second time niya mag-deliver dito, baka mamaya taon na rin ang binilang na dinideliveran niya yung mga nasa Pilipinas. ASEC, posible yun? Tama ho, Sir Dennis, kasi na-experience na ho natin na nagagamit na itong mga devices na to para makapag-text blast. In fact, even 3 months prior, tumaas yung mga incidents ng mga text hijacking po. Ang problema kasi masyadong compact na ngayon, masyado nang maliit yung aparato na yan. Kasi hindi katulad dati, may mga maliliit na tower pa na ginagamit. Ngayon, parang na lang, parang router na lang. Tama po. Yun na ho, yung mga mobile parang pocket wifi na lang ho. Ganun na ho ang lumalabas. Okay, sige, ASEC. Sige po, manawagan po tayo, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Kung gusto nyong manawagan doon sa mga tumatakbong kandidato, sige, go ahead din po. Tama ho. Marami lang kailangan ko magpasalamat sa inyo, Sir Dennis, sa inyo yung mga kapatid natin sa media, na binibigyan kami ng plataforma para ho, ito ang pinakamabisang panlaban natin sa mga text scams na ito, yung yung mga information campaigns natin at saka educational campaigns natin. Pangalawa po sa ating mga kababayan, pinapaalala ko ho na para maiwasan to, unang-una, pag may link ho yan, huwag nyo na ho i-click yung link dahil bawal na ho yan. Pangalawa ho,
wag na ho tayo magpa-participate at wag tayo magbibigay ng impormasyon kung sino man na humihingi ng impormasyon natin online na hindi naman ho natin kakilala. Pangatlo, ang paalala natin sa mga politiko, wag na ho kayong magtangkang gumamit ng ganitong devices. Baka ho yan pa yung ikatalo nyo po. Ayan, no. Yun hong 500,000 market price ho yun o galing ho dun sa pinanggalingan nung yung mismong nagdi-deliver na Malaysian? Yun ho yata yung hinihingi nung Malaysia na as a price for the machine. Hindi natin alam yung cost niya para makuha yung machine at saka maidala dito sa ating bansa po. Hindi, Asek. Sabi mo nga pala, nagpanggap kayo. Na bumibili. 500,000 ang niya, ang presyo niya. Asking price. Asking price. Hindi na kayo tumawad. Baka umalis eh. Baka umalis eh. Baka makalata. Asek, alam ko na nasa meeting yata kayo. Maraming salamat sa oras na binigay niyo. Nasa Unicom lang po. Opo. Maraming salamat din po, Sir Dennis. Thank you very much. Assistant Secretary Legal Affairs at the Department of Information and Communications Technology, Asek Renato Aboy Paraiso. Ronda Pilipinas. Yan warning. Para dun sa mga kababayan natin na huwag kayong magkiklik the link. Nako po. Doon pala nagsisimula yan. Ang akala ko kasi, bigla na lang papasok sa cellphone ninyo yan pagka kayo nasa within the area. Yung tinatawag na within the area. Hindi pala, kailangan pala tayong mag-click the link. Kaya napakadelikado po niyan, ha? Okay,